What is up guys, and welcome back to my channel. So wala tayong masyadong ginagawa ngayon sa pagta-travel natin. So naisipan ko na why not ipasok natin tong video na ito or gawin natin content. In short, tong pagme-maintain ko ng instrument ko. So yep, si Traveling Bones ay nag-play ng violin. Yep, nag-play po ako ng violin. So, ito po ay naging instrument ko sa college, sa high school. Yan. At hobby ko rin siya. So, dahil yung string kasi nito is medyo dull. No, warm naman siya yung tunog niya, pero limitado lang yung projection ng sound. So, papalitan natin siya ng bagong string. So, ito yung string na ipapalit natin sa kanya. Chanem D. Adario na Ascente. So guys, ito ay best for beautiful tone, great stability, and warm. Okay? So ito guys ay pang 4/4. So yung tension niya is medium. Okay? At dahil wala po ito ngayon ata sa Pinas, so, kumuha tayo pa sa Thailand. So, galing pa po itong Thailand. And nagpapatunay po na galing itong Thailand is itong, kung nakikita nyo yan, kita ba sa camera? Okay. Basta yan, yung mark na yan, ito. Yan, yung hologram. Bago tayo magpalit guys, syempre, paparinig muna natin sa inyo yung yung tono. Medyo out of tune na siya. Yung una kasi talagang option ko na string is yung dominant. Pero yung may hinahanap akong dominant pro, para lang makuha ko yung warm tone-ish na gusto ko, wala, hindi siya available. So, limitado lang siguro. Let's try, ito yung Paganini na string na budget meal. Okay? So, ano naman siya, okay naman siya, pero kasi pag ipupush ko siya para mag volume up pa, limitado lang siya. So, check natin kung dito sa Ascente is mabigay na yan. Okay, right. And isang reason din pala guys na kung bakit papalitan ko siya ng string, kasi magkakaroon kami ng choir sa church namin this coming on November. So ako at yung student ko na si Heaven Solis, the comeback, the reunion. So mag-ano kami, magtutugtog kami doon. So syempre para special yung araw na yun, maglalagay tayo ng Ascente. So without further ado, change na natin.
Okay guys, so ayun, natono na natin siya. Medyo nahirapan lang ako kasi yung pegs ng violin ko, ito medyo naglo-loose. So susunod lalagyan ko ng rosin para kumapit, no? So ito na yung D'Addario na Ascente. So nung habang tinotono ko siya, nakita ko agad yung difference ng sound nung pag-resonate niya dito sa ating violin. Ito palang violin natin guys ay Antonius Stradivarius Cremonetis. Ang kahoy nito guys is 1693 pa. So yun yung kagandahan sa mga violin guys, no? Lalo na yung mga matatagal na yung kahoy, mas magaganda yung sound. So ito yung kanina, papakita natin ngayon. At ito na yung atin ngayon. So ito na yung Ascente. Okay? Move na muna natin. So tinono ko siya. Masyadong mataas. Okay guys, maganda yung maganda yung sound niya. Most especially pag hinatawan mo na ng mga pyesa, no? Wait lang, mag-rosin muna tayo guys. Medyo madulas yung ating bow. Favorite kong rosin guys, Pirastro. Sorry. Yan, tagal na to sa akin. By pa ako dito, first year college. Pero buo pa rin, di ba? Ganda pagka Pirastro. Hindi siya madaling mabasag guys. Ilang beses na ito nahulog, especially nung mga practices namin sa orchestra. So ito, rosin lang muna natin. Tapos isa rin pa lang sa mga nagba-violin siya, siguro alam na nila to. Pero doon sa mga nag-start pa lang, ang advice sa akin ng sir ko talaga noon is usually ba yung mga basic kinakaskas yan para pulbos agad yung rosin, no? Pero yun kasi nagiging cause siya ng basag. So my tip to you sa mga nag-start pa lang ng violin is pag may rosin kayo, huwag niyo pong kakaskasin. Okay? Gawin niyo po is ganyan-ganyan niyo lang. Okay? Kung solid pa siya sa taas, ganun-ganun mo lang. Huwag mong gagaskasin. Kasi kahit ginaganyan-ganyan niyo lang po yan, guys, kumakapit po talaga yung pulbo. Ayan. Yung rosin. Yung pulbo ng rosin. Okay. Especially sa mga brand na gusto nyong sa mga brand na magaganda gaya ng ito halimbawa, ito Pirastro. Okay na to. Okay. Sobrang kapit nito guys, yung rosin nito. Kaya pag every time na nagko-orchestra kami noong college, high school, tumatagal siya ng actually hanggang sa kaduluhan ng ng pag-play namin. Okay? So I do really recommend this Pirastro. Okay? Again. Let's try. You know, ang ganda ng tunog. Wow! Grabe! Ang ganda ng tunog guys! Ito guys, tugtugin ko lang yung small part lang ng Suzuki book, no? Favorite ko to eh. Suzuki book number 4 na ito. Pansin ko, napaka-responsive, no? Napaka-responsive niya. And totoo nga yung sinasabi ng mga nag-review nitong Ascente is kahit siguro sa rosin, pero siya buo yung note niya, wala masyadong wala masyadong gano'n. Basta ganun yan. Lumutang ko na.
Okay. So, final thought. Doon sa string na nilagay ko dito, ito yung before the Ascente, ito yung brand, no? Paganini. Okay? Paganito. Okay? Sa mga gabay na dyan, I'm pretty sure alam nyo na this is fake. Unang-una, nagulat ako kasi yung ano niya, yung logo niya dito sa gilid. Tapos yung P, parang pirastro. Okay? Tapos, etong logong to, okay, logo yan, neto, ng pirastro. So, dun pa lang masasabi ko that this is fake. But, ano ko siya, tawag na to, appreciate ko yung sound niya. Ang problema lang is, okay, warm siya, okay, pang beginner siya, halata naman kasi nga, kahit anong bigay mo dun sa violin, hindi nakikinig yung string, may sarili siyang buhay, no? Limitado lang yung ano niya. Pero dito, pag binigyan mo ng mga ganyan, okay na okay siya. Ganda. Diba? Ganda ng tunog eh. Or pwede pang cowboy. Okay, ganda. Maganda yung sound niya. So guys, yun lang. Thank you for watching at wala kasi tayo masyadong biyahe ngayon sa pag-travel natin. So, hanggang dito na lang muna yung video natin and thank you guys for watching. Okay, don't forget to like and subscribe and kahit paano sa video kung nagustuhan niyo yung video. Okay lang. Anyways, tuloy tayo dun sa shorts natin sa YouTube. Go check it out. Yung ating 27th day or 27-day challenge na pag weight loss. So, tuloy-tuloy lang tayo. Okay? Goodbye!